na mag-create ng resume that has a higher chance of getting viewed at makaland ng inyong first client. I'm Mary here. Everyday nagpo-post ako ng bagong video sa pwedeng nyo sundan na some sort of roadmap kung gusto nyo na maging freelancer, virtual assistant, or gusto nyo na mag-work from home gamit ng computer at internet. For today, let me answer this question. Yung Canva daw na resume niya, ginawa niya, hindi niya ma-download. Plus, I'll also show you kung paano kung gumagawa ng resume na hindi lang flashy or attractive, but maganda sa paningin ng mga recruiters and lumulusot sa ATS or yung applicant tracking system ng mga companies. Anyway guys, naka-upload ang full video tutorial nito sa YouTube ko. Mag-subscribe na kayo. All you have to do is go to videos. Pagkatapos, guys, ito ay series na part ng hashtag Hindi na poor this 2024. Ito yung pinakang video niya nakalagay dyan, task number 3. But if you guys are interested na sundan yung pinakang buong video, click nyo yung playlist, tapos i-click nyo to. Pagtingin nyo dyan, nandyan na yung task 1 hanggang 3, and today mag-start na ulit ako mag-upload ng kasunod na task natin, so humabol na kayo dito sa series na to, okay? Also, kung hindi pa kayo nakasubscribe, halimbawa lang naman mag-subscribe na kayo. Kasi, ang problem ko is dito sa TikTok, maigsi lang yung mga videos na pwede kong i-upload. Plus, nalilimit tayo kasi hindi magpakita ng mga screens. Sa kabila kasing platform, mapapakita ko sa inyo yung buong screen, step by step kung paano yung gagawin. Anyway, without further ado, pag-usapan natin paano nga bang gumawa ng resume. Before kong ipakita sa inyo yung step by step, meron lang tayong counting guidelines and nandun din yun sa YouTube video ko. So, of course, step number 1, make sure guys na handa na yung information na ilalagay ninyo dun sa inyong resume. Make sure na simple lang siya, malinaw yung format, pag-aralan nyo yung psychology of colors. Also, you might want to consider na gumamit lang ng isa o dalawang font. Speaking of fonts, simple standard font, huwag kayong gumamit ng maraming curvature kinemero. Avoid using images, graphics, special characters kasi yung mga yon hindi nare-recognize ng ATS. So, ang ATS is Applicant Tracking System. Ang ginagawa ng karamihan ng mga companies at recruiters is raran nila yung mga resume doon. At pagkatapos, chine-check nyo yung mga keywords and all that. Tinitingnan ko yung microphone ko kung nakailaw yung ano. Make sure na gumamit kayo ng yung nare-recognize na format. PDF or doc is the best format. Make sure to choose the right keywords na ilalagay ninyo sa resume nyo. At kung hindi kayo sure kung anong keywords yun, wait lang, ipapakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. Add skills selection or section. Make sure that you customize your resume para applicable siya dun sa position na pag-a-applyan ninyo. Make sure na meron kayong headline or tagline doon na sinasabi kung ano yung services na ino-offer ninyo as a freelancer. Avoid unnecessary formatting. Huwag nang marami pang kineso. Straightforward, one page lang talaga yung nire-recommend ko, and also i-proofread ninyo yung resume ninyo. So, paano nga bang i-combine itong lahat ng itinuro ko para makakreate kayo ng resume? Step number 1, go to canva.com at pagkatapos dito sa gitna i-type nyo resume. You will then be taken to this page. Napakaraming templates dyan. Piliin ninyo yung pinakang simple that speaks volumes about your personality. I highly recommend na merong picture just because hindi naman sa hindi nakaka-save ng space, but we're working virtually and you want to make sure that you are able to personalize your resume para alam ng clients ninyo kung anong itsura nyo. So, lahat ng mga templates dito, makikita nyo dyan. Yung ibang merong ganito na crown, ilalapit ko para makita nyo. At ito rin yung sagot sa question ni Cool. Yung may crown, ibig sabihin, meron yung element na bayad. So, wag na yun yung gamitin ninyo. Ang piliin nyo na lang ay yung walang crown na icon. So, let's say, for example, ito yung napili ko. All I have to do is click on customize this template. At pagkatapos, pwede mo nang i-edit itong resume na to para i-match yung information mo. So, halimbawa ito, kung gusto mong i-edit yan, gawin mo pangalan mo, i-double click mo lang siya, tapos ilalagay mo yung iyong pangalan. Pagkatapos, i-edit mo and make sure na nakaayos yung kanyang font. Kagaya nito, kumpleto na to, simula sa work experience, hanggang sa contact information, hanggang sa education and skills, nandyan na siya. A few reminders, education, kahit wala yan, okay lang. References, kung wala ka rin lang namang email at saka phone number at saka company information ng iyong reference, wag mo nang ilagay.
Hindi rin dito uso yung references available upon request. Tanggalin mo na lang. So pagkatapos mo ayusin yung information mo doon sa resume mo sa Canva, iwan mo muna siya doon at pagkatapos mag-open ka na ba ni bagong tab at mag-open ka ng LinkedIn. Kung wala ka pang LinkedIn account, magawa ka na. So makikita nyo guys ang LinkedIn ko, meron siyang banner, nandun yung aking unique value proposition. Tama yung pangalan ko, hindi siya baligtad at marami pang kung anik-anik. Next, you also wanna make sure na naka-fill out yung inyong about section. Meron din kayong top skills, experience ninyo, at pagkatapos, pag naayos nyo ng lahat yan, all you have to do is click on more, tapos click on build a resume. Pagdating nyo dito, i-click nyo lang create from profile. Ngayon dito sa pop-up na to, kung ano yung hinahanap nyo na trabaho, yun ang itatype nyo. So for example, virtual assistant, itype nyo dyan virtual assistant. Click on apply. So makikita nyo na dyan yung buong profile niyo sa LinkedIn. Ginawa siyang parang resume ni LinkedIn. However, one of the things that I want to bring your attention to would be dito sa task kasi nandiyan yung contact info ko. So tinaas ko siya ng onte. Basta makikita nyo dito sa side, may mga suggested keywords pa siya based dun sa position na ini-search nyo. So for example, ako sinearch ko virtual assistant. May mga suggested keywords pa dito na alam naman ni LinkedIn na may experience ako. So gusto niyang i-add ko sana somewhere around here or i-mention ko. So, ang gagawin ko na lang, i-add ko siya dito sa Upwork ko na position para lang makita na nandun yung mga keywords na alam naman ni LinkedIn na may experience ako. Pag na-i-add ko na yung mga keywords na yan, isipin na lang natin, ini-add ko na ha. Pero makikita nyo rin yung found in your resume na keywords at ito yung mga suggested keywords na sinasabi ko. Pag na-i-add nyo na yan dito, all you have to do is download as PDF. Ida-download nyo lang siyang ganyan. Ngayon, mapapansin ninyo, 3 pages talaga siya. So, hindi pa rin ito yung isasubmit ko na resume. Instead, ililipat ko yung information na meron ako dito dun sa Canva na ginawa ko kanina. Isipin na lang natin na i-add ko na ha. Last thing that I wanna change here is yung picture. Kung may gusto akong i-upload na picture, what I wanna make sure is that yung picture na yon is nagpapop ako, hindi ako nilalamon ng background. So let's just say, for the purpose of this training, ilalagay ko to, pack, done. Next, ang gusto ko na lang gawin is, kailangan ko siyang, number 1, ma-share as a website. So all I have to do is click on share, public view link, pack. Pag-click ko ng ganyan, create a public view, tapos copy. Pagkatapos, pag na-copy ko na yan, pagka inibigay ko sa kahit na sino yung link nung pinakang kinopy ko, pack, mabubuksan na nila yung aking resume. Another option is of course to download. Pag i-download ko to, remember yung ating napag-usapan kanina, it's either PDF or doc. So dito sa Canva, pwede mo lang siya i-download as PDF and then click on download. Kapag sinabi niya na may kailangan kang bayaran, girl, ibig sabihin meron ka nagamit na element na bayad. So ibig sabihin, i-check mo lahat ng elements doon para lang ma-download mo na siya. I tried my best na bilisan itong tutorial na to. But again, guys, nasa YouTube ko na yung pinakang full tutorial as in step by step. Meron pa ako doon dinagdag na kung paano mag-create ng cover letter yata, kung paano i-match yung job description. Kasi mahirap talaga siyang kasi mahirap talaga siyang pagkasyahin pag dito sa TikTok. So, pumunta na kayo sa YouTube ko at sundan nyo na yung task number 3 natin dahil pupunta na tayo sa task number 4. So, again, that's task number 3 of our hashtag Hindi na May Poor this 2024. If you guys are joining this series, please document your journey and tag me and use our hashtag. At pagkatapos, tulungan natin yung isa't isa para pag nakita ko yung video ninyo at nakita ko na meron tayong coaching notes, sasabihin ko kagad sa video ninyo. Kung wala naman, tuloy-tuloy lang. Per usual, comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye!